Actually, the energy is quite low. Mababa yung energy. With the 12 ones, I do pick up that this is you. You do not know kung saan direksyon ka pupunta or saan dadalhin or ano bang next. Like, you want to go with the flow kung saan ka gustong dalhin ni universe, but at the same time, you're afraid. That's the energy. Ending. I think kaya ganyan yung iisip mo because marami nang nag-end na situation on your side. And you might be questioning, look at that, see, we have here 2 doors. Told you you do not know kung saan ka papunta. But here, it looks like, parang alam mo yun, parang ayaw mo nang mag-assume, ayaw mo na parang, parang magtiwala sa positibo. Actually, nakukuha ko dito, parang ayaw mo na magtiwala na may positibo pang mangyayari rito, no? Patungkol sa particular na sitwasyon na ito. Kasi with that PC na malapit nang maputol, it looks like parang ayoko na, wala akong gana. Kasi parang mapuputol din to, mag-i-end din to. Parang ganun yung energy. Let's see what's happening here. Okay, so yeah, let's go ahead and check this out. Collective. Ooh. So, ilatag na muna natin lahat ng energies, mga babes, no? Bago natin tuluyan na pag-usapan pa more kung ano yung nangyayari dito here for you guys. Right at the center of this reading is the Four of Swords energy. That's okay. That's okay. So, here's the clarity. Marireveal ito sa'yo. Yun na nakikita ko. Love it. 10 of Cups and the 10 of Coins are present here. Wow. So, yeah. Hi and hello new subscribers. By the way, my name is Yan. Welcome, welcome. At sa returning subscribers, thank you so much for the warm love and support you're giving me. So, we do not have any gender right here. And of course, this is timeless. Pwedeng tapos na sa iba. Pwede naman na nangyayari sa kasalukuyan or in the present moment. At pwede naman na dehins or hindi pa at isang prediction sa inyong future. Pero sa nakikita ko here mga babes na, by the way, wala tayong gender ha. Babae, lalaki, LGBT, lahat kayo welcome. You can flip roles if you want. Of course, you can do that. This is general reading right here. At syempre, huwag niyo kalimutan that you have your free will at the end of the day. Malaya kayong gamitin yan anytime. So, yun nga mga babes, no? As what I'm picking up from here, we have here the 10 of Swords energy, 6 of Swords right here. I do see that this is you almost give up in love. You almost gave me this type of message na dumating sa punto na hindi ka na naniniwala sa love, hindi ka na naniniwala sa true love na yan, sa forever na yan. Like you're telling me, no, that you came
to a point like hindi naman yan totoo, nangyayari lang yan sa fairy tales, sa mga libro, sa mga drama, sa mga palabas, sa mga movies, like because you've got a lot of experiences, okay, when it comes to love. And I'm sorry to say, no, na those are unfortunate events, no, like it almost failed. I mean, it always failed, no? Most of them failed. So, hindi ka naniniwala when it comes to love. Kasi every time na nagmamahal ka, nasasaktan ka lang. At hindi yun basta lang talaga pingin. It almost, ayan no, halos lumagapa ka dyan sa lupa, no? Yung lahat ng taong minamahal mo, umaalis, naglalaho, no, sa buhay mo. Yun yung nakita ko rito. At hindi kita masisisi kung bakit ganyan na yung pagtingin mo, no, sa love. But I do pick up right here, okay? This sunset, yan no, this sunset is hindi forever na sunset. Kasi darating ang araw na ang sunset ay magiging sunrise. 'Di ba? Sa isang araw, meron tayo, 'di ba? May morning, may afternoon, meron ding nighttime. At hindi naman tayo pwedeng ma-stuck sa nighttime lang, kailangan sumikat din yung araw kinabukasan. So, there is this new beginning, your sunrise is coming for you, pero hindi ka na naniniwala doon when it comes to love, okay? Close off ka na when it comes to love. Hindi ka na naniniwala sa isang commitment. Okay, like this is you, wala nang, wala nang parang taong pwedeng makapagbigay sa'yo niyan. Yan yung nakikita ko sa'yo rito, no? Yun yung nasa isip mo. With the Six of Swords energy right here, you're moving here, no? Nagmo-move on ka. Kahit yung mga iba, matagal na nangyayari tong mga hindi magagandang mga experiences mo when it comes to love. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin talaga fully recovered. Lalo na kung yung mindset mo is yun nga 'no, sa libro lang nag-e-exist 'to, sa mga K-dramas lang, sa mga movies lang, wala naman talagang taong gano'n na makakapagbigay sa'kin ng commitment, ng love that I'm craving for, walang gano'n. Yung iba masakit pa rin sa inyo kahit sobrang matatagal nang nangyari 'tong mga past experiences na 'to 'no, kasi this is almost nasa ground ka na, 'no, nasa ground ka na 'no. So, ibig sabihin yung pain na naramdaman mo na hindi biro 'no, in the past, okey? Kaya ito yung nangyari nun. Pero whatever the case may be, sinusubukan mo pa rin 'no, na mag-move forward sa buhay mo 'no, pero nandun pa rin yung pain, nandun pa rin yung trauma. Nag-create kasi ng trauma yun sa inyo 'no, na parang bakit gano'n? Wala naman akong ginawa kundi alagaan, ipakita na mahal ko siya, 'yan 'no, yung mga taong mga minahal mo 'no, to all the boys or to all the woman you've loved before. So, parang gano'n yung sinasabi mo rito na parang sa lahat ng mga minahal ko, pinakita ko naman sa kanila yung sarili ko, pinaramdam ko sa kanila yung pagmamahal na kung paano ko magmahal. Yan 'no, or paano ko pagdating sa isang relationship 'no. But these people here, okay, sinuklian nila yon 'no ng mga hindi magagandang mga behaviors, mga hindi magaganda ritong mga sitwasyon 'no, na binigay or in-involve ka nila rito. Halo-halo na 'to, mekos-mekos na mga babes 'no, na may panloloko, may pandurugas, may pandaraya 'no, may pagnanakaw din at kung ano-ano pa 'no. Maraming energies dito, ang ganito yung dinanas ninyo. Yung iba 'no, maaaring meron kayong anak 'no, single mom or single dad kayo, anak anak yan ng isa sa mga exes ninyo 'no. And for those of you naman mga babes, no, doesn't have to be na may anak kayo diyan. Pero yung iba meron kayong mga anak 'no with this, one of your exes 'no. At yung iba, nakita ko rito na parang naiisip ninyo na wala ng ibang taong tatanggap sa inyo, walang walang ibang taong makaka-accept sa inyo 'no, especially kung meron kayong anak 'no, yan ay for those dun sa mga may anak 'no. Pero you know what mga babes 'no, regardless dito sa reading na 'to, bago ko ituloy 'to 'no, para dun sa mga may anak, makinig kayo mabuti. Hindi hindrance sa isang taong tunay na magmamahal sa'yo ang anak mo.
sa iba. Dahil ang tunay na magmamahal kahit na ano pa, okay, ang iyong nakaraan, yun ay ang tatanggapin niya. Dahil nagmamahal at tunay ang pagmamahal niya sa'yo. Yan, oh. Huwag mong isipin na dahil meron kang anak, hindi na magiging totoo sa'yo yung, yung isang tao or wala ka ng karapatan, no, na pakitaan ng totoong pag-ibig. Tandaan mo yan. Dahil ikaw ay isang special na nilalang, may karapatan kang magmahal at mahalin rin ng tunay pabalik. Okay? So yeah, okay mag-alala kasi ang ganda ng reading at may connection din yon, no? So kung ano yung nakikita ko rito, no? So in general, okay, may anak man kayo or wala kayong anak, no? Nakita ko rito na naka-close off ang inyong damdamin when it comes to love. Nahihirapan kayong magtiwala, no, sa pag-ibig muli, lalo na kung ilang beses na kayong nabigo. With this 9 of Wands energy right here, 7 of Wands, okay, I do pick up that this is you. Lahat ng mga dumadating sa buhay mo, nagpapahiwatig na gusto ka nila, no, crush ka nila, like ka nila, or gusto ka nilang ligawan, or nag-express sila, no, ng infatuation, love, admiration to you, lahat yun kine-question mo na because of your past experiences. Yung mga nagtatangkang manligaw sa'yo, wala tayong gender dito, yung iba naman yung mga nagtatangkang magparamdam ng kanilang emosyon na like kanila, no, lahat yun parang confused ka, no, at may pagdududa ka na. And it is because, yan kasing ganyan klase mong behavior, naapektuhan kasi yan nung mga tragedies na pinagdaanan mo when it comes to love, no? I hate to tell that, pero unfortunate and tragedies yung pinapakahulugan mo sa akin dito sa pinagdaanan mo. Like, sobra kasi yung nangyari sa akin, Miss Yan. Period. Yan, no? Kaya yun lumalabas bilang tragic and unfortunate. Okay? It's like, this is you, no? You are claiming na yung mga nangyari sa'yo when it comes to love in the past, no, is sobra-sobra yung naging negatibong impact nito sa buhay mo ngayon, especially when it comes to your love life. But, I'm seeing someone here coming into your life. Queen of Cups energy. Dala-dala niya po ang 10 of Coins energy at 10 of Cups energy. I told you guys, some of you, pwedeng nangyari na to. Some of you, pwedeng nangyayari ngayon sa kasalukuyan. And to some of you, pwedeng hindi pa at isang prediction sa isang hinaharap. So sa iba, pwedeng nasa buhay niyo na to. Sa iba naman, pwedeng parating pa lang siya. Pero siya ay isang tunay na pag-ibig na paparating sa inyo. Pero dahil nga sa mga pinagdaanan mong hindi maganda at mga bagay na na-experience mo when it comes to love before, okay, isa rin tong tao na to, no, sa pagdududahan mo, no, at hindi ka maniniwala sa mga sasabihin at ikikilos niya agad-agad, no? Pero hindi ka niya rito titigilan at susukuan. Makikita mo rito, no, na sa kanyang piling meron kang pahinga. Yun yung nakikita ko rito. At hindi magiging madali ang sitwasyon na ito ninyong dalawa. Pero ang maganda, hindi ka niya susukuan, no. It's like this person here, hindi dahil sa isa kang challenge para sa kanya or this person finds you challenging right here, no. But this person here is actually giving me the vibe that magkakaroon siya ng genuine or tunay na pagtingin para sa'yo. This person here will see you as someone na nababagay sa kanyang mundo. Yan, no? So, ikaw to na at first, iisipin mo, nakagaya lang rin siya ng mga nakadil mo before. Iisipin mo, na sa umpisa lang siya ganyan. Iisipin mo, na magsasawa rin siyang intindihin ka. Yung ibang mga may anak, iisipin mo na hindi niya matatanggap yung anak mo or mga anak mo sa mga past lovers mo. Iisipin mo rito yung mga lahat ng mga hindi magagandang bagay, iisipin mo na yan lahat sa kanya. Pero hindi ka niya susukuan. No? Mararamdaman mo ang kapayapaan, no, sa piling ng taong ito.
Yung mga nagpapahiwatig ng admiration, infatuation, likeness, at kung ano-ano pa, mauuna silang sumuko. Pero itong tao na to, hindi be. Okay? So nakikita kong ipupush niya to. Siya, mga babes, ang taong tatanggap sa nakaraan mo. Ano man yan. Yung iba, meron kayong naging addictions dito na na-cope up nyo na kasi naging stressful kayo in the past. Na yung iba, nakita ko rito na hindi naman kayo nagsusmoke. No? Yung iba kasi nakita ko rito, literal na may nag-smoke. At nangyari yun kasi super stress kayo because of your past lover here, no? Na-adapt niyo yung ganong klase ng behavior. Doesn't have to be na yun lang. Yung iba, no, nagkaroon kayo ng mga hindi healthy na behaviors, no? Hindi lang cigarette smoking, no? Basta you've been depressed, no? Nagkaroon kayo ng sobrang anxiety. Okay? And this person here, nakikita ko dito, natutulungan ka niya rito, no? Na makatulog ng maayos sa gabi. Nakikita ko rito na mararamdaman mo yung sincerity at intention niya sa'yo. Nakikita ko na mapapalaya ka niya. No? Magdadala siya sa'yo rito. No? Unti-unti, no? Makaka-move on ka rito sa mga nangyari sa'yo in the past. No? Nakita ko rito yung iba, tagal nyong single, no? Pero yung pain na naramdaman nyo with your past lover is naglilinger pa rin sa inyong energy. But you've got someone here coming into your life. This is someone new. This is someone fresh, a fresh connection. Yung iba kadil nyo na to. I'm picking up that you will hold this person hand slowly at nakikita ko dito na bibigyan mo siya ng pagkakataon. Ang iba ay sumuko na pero siya, hindi ko siya nakikitang sumusuko. Kahit ilang beses mo tong itaboy, kahit ilang beses mo siyang pagdudahan sa kanyang intensyon, no, na hindi nag-i-exist ang pagmamahal, no, na na hindi totoo yung nararamdaman niya, magsasawa rin siya, alis rin siya sa buhay mo, yung makikita ko rito, no, well, you've got the one. And you deserve this. This is the last person that you're gonna love. And this feels so good. Like, tutulungan ka niya rito makaahon, maalis lahat ng takot mo when it comes to love, mapalitan kung ano yung naging ibig sabihin mo when it comes to love. Nakikita kong magtatagumpay siya na ialis ka sa sitwasyon mo na yan. Yung lahat ng nakaraan mo, tatanggapin niya yan. Ano man yung mga bagay na hanggang ngayon bit mo, tatanggapin niya yan. No? Sa loob-loob mo, lahat ng problema mo, aakuin niya yan. Tutulungan ka niya rito, no, na makaalis hanggang sa magawa mo ng tuluyang makalaya. Magkaroon ng bagong buhay, magkaroon ng gana ulit na mabuhay. Yun yung goal niya. Alam mo kung anong intention niya? Page of Swords energy, Seven of Cups in reverse, and that Ten of Cups, no? Na tinabihan pa ng Ten of Coins. Intention niya ritong mapabuti ka at mahalin ka. This is the final person that you're gonna end up with. Growing old with this person, kitang-kita ko yun. Everything here will happen and it feels like it's too good to be true. It feels like you are inside the movie or into K-dramas here, into that type of magical love story like fairy tale thing. And you'll see that it's true because it will happen to you. And you're not in fantasy. It's real. It's in your reality. At the end of the day, you will still have that love, commitment na deserve mo, collective.
I'm so moved into this reading right here. So wow, definitely you deserve this. Okay? You deserve this. Healing will happen at the right time. This person will definitely be that shining armor, knight in shining armor. Okay? Princess in white horse right here. So whatever the case may be, there's literally someone here right for you. Claim this and receive this collective because I know that you deserve this. So thank you so much. Sarang I love and light.